Okay, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. At ngayong hapon na to, pag-usapan natin ito, kakatapos lang ng event na ito. At himay-himay natin kung ano bang mga posibleng mangyayari pagkatapos ng pag-convene ng Senate sa impeachment trial court. So, bago tayo magsimula, I would like to request, paki-like naman, pakipindot naman ang like, libre lang yan, walang bayad. At paki-share naman ito sa mga kaibigan ninyo, they might be interested in viewing this podcast. And also, doon sa mga bagong dating dito, bagong napadaan lang na mga viewers, pakipindot ng subscribe para tumasa man ng konti itong napakaliit nating channel. So, ito nga, natapos na yung pag-convene ng Senado sa impeachment trial court with regard to the impeachment case. Ang pagtalakay, ang pagtatalakay ng articles of impeachment ni BP Inday Sara. So, maraming nag-expect ng worst scenario. Ano ba yung worst scenario? Na mapapalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi yan nangyari. Pero para sa akin, hindi tayo makapaniguro na he will retain his post as Senate President. So napakalungkot na isipin na ganyan na ang politika sa atin, sobra na ang politika for this very delicate na mga serious na mga sitwasyon na dapat naman buhusan ng totoong concern ng mga senador, pero hindi dinaan sa politika. So hindi na patalsik o napalitan si Senator Cayetano. Maraming umuugong-ugong na mga balita, mapalitan nga siya kahapon pa o Saturday pa. At it is an open conversation among the people na ayaw kay Senator Cayetano. Tayong mga Duterte supporters, ayaw talaga natin na mangyari siya. Yan. Pero right now, the margin is very slim dahil matindi yung nangyayari. Mga in-expect natin na mangyari, hindi nangyari. But meron pang breath of life si Senator Cayetano for a couple of days, I don't know, kasi magkaroon pa nagpapadala pa sila ng summon. Sinuspend muna nila yung impeachment tribunal and inaayos muna nila yung calendar ng impeachment, kung paano nila atin ang legislative work nila at yung impeachment trial schedule mismo. Kasi nag-issue na sila ng summon para kay BP Inday Sara na sumagot within 10 calendar days. Then after that, 5 days sasagot din yung prosecution ng mga malitagang o yung mga congressman. So hintayin nila yan bago kung matapos na yung mga pleading, ibig sabihin yung mga pleadings na isasubmit ng prosecution at kay ni Inday Sara, bago magsimula ang trial proper. Pero sa tingin ko, kung magkaroon ng recess by the 30th of May at hindi sila mag-conduct ng special trial para sa impeachment, kaya malamang they will start or the trial proper on the second week of July. Pero baka mag-insist yung prosecution na ituloy na, but still majority pa rin ang mga pro-Duterte group
yung mga lumipat at sa number na 13. Oh. Bilang na dyan si Bato kahit wala siya doon sa hearing na yan, sa trial na yan. Kaya kung gusto nila mapalitan si Senator Cayetano, kailangan makakuha pa sila ng dalawa. At pagkwentuhan natin kung ano bang nasagap nating balita tungkol dyan. Yun nga ang maraming nag-expect. Binabalita natin, pero baka pain lang yun o bait lang yan na balita para kagatin natin. At yung mga concerned din ng mga senator na dalawang independent, si J.B. Ercito at saka si Mig Zubiri, baka sila nagpo-float ng balita na yan na lilipat sila dito sa majority para hahabulin sila ng mga bangag o pera ng malaki. Kaya dito kasi sa labanan na to, talagang pera ang gagamitin nila dyan. At pananakot, tama yun, pananakot at pera. Iwan ko lang kung may matatakot pa dito sa side ng majority, pero pagkwentuhan natin kung ano ba talaga ang mangyayari dyan. So ganyan ang nangyari nung nag-pick out na yung mga senador as judges, impeachment judges, trial judges. Nagsuot na sila ng tugan nila. Then nauna mag-take out si Senator Cayetano at sumunod yung lahat na senator. So ganyan ang nangyari. Ngayon, ito nga, para sa akin, hindi talaga sila interested dyan sa impeachment kasi wala na talaga silang numbers. Kahit may lilipat pa na dalawa, 11 pa rin yan, lalong lumaki. Noong ang original na mga minority is 9. Hindi nga nila ma-achieve yung 16 votes na kailangan para makonvict si VP Inday Sara, which is total number of senators na 24, ngayon pa na 11. So they're not interested. At alam naman nila na talagang napakahina ng mga ebidensya na nakalakip dyan sa articles of impeachment ng prosecutor at madaling tibagin yan sa mga defense lawyer ni VP Inday Sara. Kaya hindi yan ang point na dapat talaga magpalit ng Senate President. Yan ang gusto ni Bangag, na magpalit talaga para malihis sila, matakpan yung flood control scandal, yung pagnanakaw. Pati yung mga congressman na yan. Yan lang ang intensyon nila talaga. Kailangan mapalitan para nga maiwas sila dyan sa flood control controversy. Pero sa tingin ko, bago mag-convene siguro yung mabuo yung mga committee chairmanship, hindi pa nabuo hanggang ngayon, baka bukas. Kasi sabi ni Senator Cayetano na bukas sila i-announce nila kung sino yung mga chairman. Kaya yan, ina-anticipate nila na hindi talaga makapatawag si Senator Marcolita ng any investigation para dyan sa flood control. Kaya dyan sila takot. Kaya parang mahirap ang susuungin ng itong majority ngayon. Kasi napakaslim ng lamang, napakanipis, yun ang term nila, napakanipis. 11 na sila ngayon kasi tinanong sina JB Ercito, nauna si Mig Zubiri kung kasi pinipili na nila yung mga chairman sa mga committee. Siyempre kailangan malaman yung mga ex officio, mga na member ng mga committee na yon. So kailangan malaman nila yung ratio kasi nire-ratio yan kung ilang ang dapat na ilagay na minority at ilan yung sa majority. Mayroong ratio. So tinanong si Mig Zubiri kung saan ba ang inclination mo, dito ba sa minority o nandoon ba sa majority. Sabi niya marami siyang pasakali na
independent daw siya, na gusto niyang gumawa ng batas na makapag-decision siya sa gusto niyang gusto niya na desisyon, kung anong mga batas ang kanyang ibuboto. So hindi siya connected sa isang whether minority or majority. Yun din ang sabi ni JP Ejercito. Pero nung tinanong saan ang inclination mo, dahil nga lalagay na tayo ng mga ex officio member ng mga committee, kung minority ka ba o kung majority, talagang alam na natin na sinabi niya na may minority. So ang impresyon natin mali, na si Meg Zubiri ay BP Sara supporter. Sa tingin ko, gumalaw ang pera, gumalaw talaga ang malita, gumalaw ang malita dyan. Lalo na sa kay JB Ejercito, kasi ito si JB Ejercito is a businessman kailangan niya ng malita. Kaya talaga nasa kabila siya na kung nasaan ang malaking resources. Tinanong din siya na ganyan din ng alibay na independent siya, na mga dapat ang decision niya talagang kung anong kabutihan na maidulot niya sa mga tao, kung mayroong mga batas na kailangan ng kanyang boto, or doon siya papanik talaga kung if it is popular bill or law na makatulong sa maraming tao. Pero wala rin sinabi na ano inclination mo, majority or minority. At ito inoperan pa siya as a majority leader, kasi si Joel Villanueva acting pa lang yan majority leader, and they are willing to sacrifice. Bigay natin kay GB para ma-assure na natin ang number natin na maging 14. So despite of that, ng offer, mas malaki ang offer sa kabila. Siguro yung large size na malita yun, baka 3 pa. Yan nga una kong sinabi na pagkakaiba ni GB at saka ni Jingo, ito negosyante ito si GB. So yan ang laruan ngayon. So 11 na ngayon ang minority, 13 ang majority. So kailangan nila ng dalawa. Kailangan sila magkumbinsi ng dalawa dito sa majority na lilipat sa minority. Maraming balita-balita, pero hindi naman confirm, na mga kwento-kwentuhan. Ang target nila, isa is identify ng target nila kung sinong kukumbinsin. Ito si Chis Escudero. Kaya pala si Boyeng nauuna yung sinabi niya na pinag-aralan ng ombudsman kung i-press ba yung mga account ni Chis Escudero. So nakasampa na yata yung plunder case niya sa Sadigan Bayan. So talagang nasa hot water si Escudero. I don't know kung bibigay ba siya, pero sa tingin ko bibigay yan Pero ang problema, may condition si Chis Escudero. Kung lilipat siya sa minority, kailangan daw magiging presidente siya, Senate President. Papayag ba yun sila ni sina Tito Soto or si Mig Zubiri? Hindi papayag yun. Baka nga yun ang ino-offer nila kay Mig Zubiri. So lilipat si Chis Escudero. So makita natin, grabe talaga ang pangyayari sa politika dito sa bansa natin. Ang tawag nito, ang loyalty, nabibili na talaga. Marami rin namang senator na mahigpit ang kanilang paninindigan. Pero ito si Chis, parang paling-paling ito Naalala nyo yung unang impeachment trial. Merong nagtanong kay BP Inday Sara na si Chis daw parang sinasadya talaga na patagalin si Chis ganyan-ganyan, at positive ang response ni BP Inday Sara. Hindi mo masabi daw sinasadya ni Senator Escudero yung ginagawa niya. Talagang sinunod lang niya yung batas. Yun ang comment ni Inday. Kaya parang meron silang political alliance noon. I don't know kung ngayon saan na yung alliance na yan.
na under pressure na si Chis Escudero diyan sa mga kaso, at ginamit nga itong ombudsman para gipitin siya. So I don't know kung gaano kahigpit ang kanyang paninindigan, gaano katatag ang kanyang paninindigan, pero galing na rin kasi yan sa kabila, lumipat sa kabila. Kaya may duda talaga ako kay Chis, at kailangan pa ng isa. Hindi rin naman ako maniwala na si Lorin yan, o Ligarda. Hindi rin ako maniwala si Jinggoy or si Joel Villanueva. Kaya hindi natin malaman kung paano nila mabuo yung 13. Kasi 12 pa lang sila eh. Dito sa kabila 13 sila. Wala nga lang si Bato, hindi pa present, pero nandyan si Bato, bumoto si Bato. So to achieve the majority numbers of senator, kailangan talaga 13 sila. Yun ngayon. Yan ang labanan ngayon. Kasi nagmamadali ito sila para hindi makaschedule si Marcolita ng investigation sa flood control. At dyan, mabuyang-yang lahat. At ito naman si Buyeng, siguro, papil-papil na naman. Sinabi niya na 45 na mga politiko, congressman at senador ang kanyang inimbestigahan ngayon. Tawag nito, ano siya, case build up sila para makakuha sila ng ebidensya para masampahan na ng anumang kaso, plunder man yan. Siguradong plunder dahil billions yan eh. At madala na sa Sandigan Bayan. May emphasis niya, senator. Kaya yan ang pag-pressure na hindi talaga matuloy yung flood control controversy, or ang basihan nila dyan sa ombudsman para magsampa ng kaso yung report ni yung partial report ni Lacson na walang kakwenta-kwenta. Kaya napaka ng pangyayari. We don't know in the coming days kung anong mangyayari dito sa itong Senate presidency ni Alan. Wala namang problema kay Alan yan. Kung mawawala yan, wala sa kanya yan. Mga veterano na kasi yan, alam nila kung saan sila pupunta in case kung mawala yung presidency sa kanya. Pero right now, hold on lang. Dapat tayo mga supporters, i-encourage natin itong 13 senators na huwag manindigan kayo sa ngalan ng hustisya, ng kabutihan, at labanan natin ng katiwalian ng pamahalaan na to. Dapat manindigan sila na kasama yung mga taong bayan na sobrang ng paghihirap ngayon. Sana ma-realize nila yan at magsakripisyo sila kung whatever mangyayari sa kanilang posisyon or sa kanilang sarili na madimanda sila nitong walang hiyang administrasyon ni Bangag. Talagang tiisin na lang nila yan. Haharapin nila. Ilang months na lang yan. Hindi na tayo makabilang ng 2 taon yan. Maybe 1 year and a half na lang. But we don't know what is coming. Kasi talagang napakalupit ng Bangag na administrasyon na to. Talagang gagawin nila lahat. They will go heaven and earth para talaga hindi mabuyang-yang yung controversy sa flood control. Maybe they will go to the extent na talagang mag-declare ng martial law para hulihan na lahat. Tulad ng ginawa ng kanyang ama. Na ang daming nakulong, daming nawala. Ganyan. Kung nandoon pa kayo nung panahon na yun, malupit din. Matindi rin yun. Kasi talagang malupit ng military noon na hawak talaga ni Makoy. So ngayon ito, medyo ang martial law niya, ginawa niyang legal, but kung hindi na talaga kaya, I think gagamitin rin niya ang AFP para i-implement yan, tsaka mga kapulisan na ginagamit na niya ngayon. Kita mo yung mga, kaya nga dapat ng mga tao talaga kumilos na kung darating mo yung punto na yan.
Hindi tayo magiging complacent lang or passive lang, okay lang sa atin. Dapat talaga lumabas na tayo kung darating yung point na yan. So, ayan, antabayan na natin bukas. Baka meron na silang matupad yung mga haka-haka na si Jesus Escudero ay lilipat na at meron pang isa para makuha na nila majority. Then sila na magdala dyan sa impeachment. Baka yung mga walang kwentang mahinang mga ebidensya, tatanggapin nila lahat yan dyan sa pre-trial. Tatanggapin nila lahat. Okay yung wala silang question about that. Kaya ang isang pag-asa na lang kung mangyari man yan, Supreme Court. At nagtataka ako sa Supreme Court natin, napakabagal kumilos. Marami pa silang kaso na sinampa ng mga kapatid, mga magkakapatid na Duterte. March 11, 2025 pa, hanggang ngayon hindi pa ma-actionan. Kaya nagkaroon ng crisis. Kasi sa tagal nila mag-decide, tagal nila mag-desisyon. Ang daming mga petition, mga circulary na sinasampa dyan sa Supreme Court at hindi pa sila ng decision. Without that, talagang mahirapan, magkagulo talaga, magkaroon ng constitutional crisis ang mga tatlong branches ng ating pamahalaan. Ito na nga, gusto nga nila na lagpasan ang judicial branch para dyan sa pag-aresto kay Bato. Gusto nila walain na yung judicial branch natin, judiciary. Yan, nakikita natin, hindi na nila nirespeto yung batas. I don't know kung mayroong mga ilabas na mga batas o mga desisyon diyan sa mga petition na sinampa ni na BP Inday Sara at ni Torion at iba pang mga grupo, kung i-honor ba yan sa bangag na administrasyon. Yun ang tanong niyan. Kaya dapat dapat naman talaga ang military ang kumilos para matapos na yan. Pero wala hindi kumikilos nakatanggap din ng mga malita Kaya medyo sa tingin ko may pag-asa pa na itong 13 senators will hold on to their paninindigan na itaas naman nila ang dignidad ng Senado. Hindi yung pag may malita nag-iiba ang pag-iisip. So wala silang hindi sila naiiba doon sa mga congressman na sobrang corrupt at mga buaya. So pagdasal lang natin maging matatag itong mga senador natin. Wala tayong question doon sa mga Duterte, solid Duterte talaga na supporter tulad nila Bongo. Pero ang problema dito sa yung mga tulad nila Jesus Escudero, nila ni Jingo Estrada, kung baka mag-iba ang isip. Yun din ang problema natin. Ngayon, meron ding balita na ito si Trillanes nagpapahayag na meron na ring warrant of arrest si Bongo at saka si Albayalde. Yan, nakita natin, tinitira na si Bongo. Albayalde at sinama pa nga si Inday Sara. Nakikita nyo. Talagang sukdulan ng kademonyuhan ng administrasyon na to para talaga ma-perpetuate ang desire nila, ang kanilang posisyon na maghari dito sa bansa natin forever and ever. Amen. Yun ang gusto nila mangyari. Yung original nila na plano, medyo pumalpak na nga dahil gusto nila si Martin Romualdez din to follow, si Sandro. Pero ngayon, kung gagawin nilang parliamentarian yan, hindi na sila alis sa bansa na yan. Kasi, lang tayo passive ng mga Pilipino. Hindi uma-action. Meron namang unti-unting sumasama, pero ang tagal na kasi natin rally, walang nangyari. Kasi walang military component. Dapat talaga may military. Yung iba namang military dyan, puro kayabangan din Wala nangyari, may baril, may wala naman nang pinatawag sa NBI, nanginginig din naman. Wala riyan. Kaya mga tao talaga ang dapat umaksyon. So
ang tambayan na natin bukas kasi magpatuloy yung Kongreso Kongreso, yung Senado as a Senate. Magkaroon sila ng plenary session, siguro i-announce doon mga committee chairmanship, mga members din. Then yung Senate Tribunal, doon na yun, kung matapos na yung mga pleading bago sila babalik dyan as an impeachment trial court, kung matanggap na nila lahat ng pleading. So hindi natin in-expect na babalik yung trial court not until matanggap nila yung response ni VP Inday Sara at saka yung answer doon sa response ni VP Inday Sara. At doon sa una kong vlog, expected na talagang mag-motion to quash at motion to dismiss ang mga defense lawyer ni VP Inday Sara. So napaka-ano rin yan, napaka-thrilling kung ano mangyayari dyan. At makikita natin kasi linagay na ng doon sa sulat na pinadala ng House of Representatives kung sino mga prosecutor nila. Ay, kasama si Chua, si Redon. Di na maabogado yan si Redon. Ano kayong sasabihin niya dyan? Matulad yan doon sa puro palpak niya yung ginagawa. Yung sa AMLC na transaction na ginawa niyang bilyones ang pera ni Inday Sara. At yung pag-accuse niya ng ganyan, simula ng 2005 na hindi pa nga Vice President VP Inday Sara. Di ba? Marami palpak din yan si Redon. Iwan ko kung bakit sinama niyan. Si Sindanya, kasama rin si Samura. Yan ang mga kasama sa team nila, prosecution. Kasama si Siljuk at saka si Dilima. Kasi mga abogado sila eh. Pero iwan ko kung ano mangyari sa kanila kung nasa actual trial na. Makikita natin kasi dyan. Yung mga prosecutors na mga congressman, wala naman yan. Hindi. Kailan ba yan lagi ba yan nagpupunta sa trial court tulad ng defense lawyer ni VP Inday Sara na tumihinga ng trial yan ng litigation yan dyan sa mga different na mga trial courts natin, RTC, NTC, until sa Supreme Court. Talagang kabisado nila. Iwan ko lang kung anong performance ang ipapakita nitong mga mayayabang na mga malitagang mga congressman. Tatawanan natin yan. Gawin natin katatawanan yung mga yan kung puro kamalian ang gagawin nila dyan sa pagdepensa nila dyan sa mga ebidensya na walang kakwinta-kwinta, puro hearsay at hindi solidong ebidensya at gawa-gawa lang at nakuha sa fishing expedition. So hanggang dito na lang tayo sa episode na to. At yun ang latest na nangyari sa Senado ngayong hapon na to. So maraming salamat sa pagdalo ninyo. But before you leave this channel, paki-pindot naman yung like at try to share this video to your friends, and of course subscribe para doon sa mga bagong viewers. And I hope you will continue patronizing Justin Talk News PH. Salamat po sa inyo at God bless. Ingat lang po. Salamat.